Salamat po sa panalangin. Blessed Sunday po sa bawat isa sa atin. Magandang umaga sa ating lahat. Mabuti ang Panginoon sapagkat binigyan na naman niya tayo ng isang linggo ng puno ng pagpapala ng kanyang pagkalinga at pag-ibig sa bawat isa sa atin. So, alam niyo po, sa nagdaang 3 linggo, tayo po ay nakapag-aral kung paano ba mas mapapaunlad at mapagtitibay pa ang ating relasyon sa Diyos, sa ating kapwa, nung sumunod na linggo, at maging sa ating mga asawa at mga anak nung last Sunday. Ngayong araw naman po ito, mabuti ang Panginoon sapagkat ang pag-aaralan naman natin sa salita ng Diyos ay kung paano ba natin aayusin ang isang nasirang relasyon. Kahit man iyon ay sa ating kapwa, sa kaibigan o mga mahal sa buhay. Kasama po sa pagpapatibay at pagpapaunlad ng isang relasyon ay ang kasanayan kung paano ba natin aayusin kung sakali mang mapunta iyon sa isang hindi magandang pangyayari. Tayo po ay manalangin muli para sa ating pagpapatuloy. Lord God, we believe in the power of your word. Ibinigay niyo po sa amin iyon upang kami ay mapanuto, umunlad, at tumatag sa aming pananampalataya. Salamat o Diyos dahil ngayong umagang ito, tuturuan niyo kami at papaalalahanan, patatatagin kung paano ba kami makapagsasaayos ng isang nasirang relasyon. Aming dalangin na sa pagkilos ng banal na Espiritu sa aming puso, maging handa kami na tanggapin iyon at maging handa rin kami na tumugon sa aming mensaheng mapapakinggan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. How do you fix a broken relationship? Nagkaroon ka na po ba ng isang broken relationship o nasirang relasyon o ugnayan sa ibang tao? Yun bang dahil sa isang away o hindi pagkakaunawaan ay naputol ang ugnayan sa isang kaibigan o sa isang kamag-anak, sa kapwa mananampalataya kay Kristo, o sa anumang relasyon na mayroon ka? Tanong ay, naayos na ba ang alitang iyon? O nananatili pa ring wasak at putol ang inyong ugnayan? Hindi pa rin kayo nagpapansinan at mayroon pa ring animosity at samaan ng loob? Alam niyo po, ang conflict o hindi pagkakasundo ay pangkaraniwan lang naman. Common na nangyayari sa isang relasyon o ugnayan. So, ang sabi nga nila, malaki rin ang contribution ng conflict, lalo na kung maisasaayos iyon sa pagpapatatag ng isang relasyon at sa pagiging healthy ng isang relationship. Pero ang conflict po ay maaari ding mangyari kahit sa kanino paman at wala ding pinipiling panahon o sitwasyon. Halimbawa, alam po natin ito sa isang pamilya, di ba bigla na lang mag-aaway ang magkapatid? Magbabatuhan ng masasakit na padadalita sa isa't isa at bilang magulang magugulat ka na lang, ano nangyari? Bakit kayo nag-aaway? O kaya sa mag-asawa man, bigla na lang sasabog ang bulkan ng emosyon dahil sa isang misunderstanding na matutuloy sa sigawan na magiging dahilan naman ng hindi pakikipagkibuan ng ilang araw. That is the most painful days na mararanasan nyo. Tama po ba? At maging sa iglesia din po. Dahil sa hindi magandang pangyayari o disagreement, nagkakaroon ng away o tampuhan ang kapwa mananampalataya kay Kristo. Mababasa po natin sa mga sulat ni Pablo na mayroon siyang mga pinag-aayos na magkapatid sa isang iglesia. So again, those situations or examples just prove that conflict may happen to anybody, in anywhere, at any given time.
Pero po, ang nakakabahala doon, when the underlying cause of a conflict is not addressed, posible pong mauwi yung conflict na iyon sa resentment, frustration, at eventually ay sa paglayo ng loob sa isa't isa. Minsan ay simpleng conflict lang, pero kung paulit-ulit na lang at nadadagdagan, nagkakaroon na ng resentment, and later on, malayo na ang loob sa isa't isa. At doon na nga po, nagsisimula ang isang broken and severed relationship. How do we fix such a broken relationship? Yan po yung mahalagang tanong na kailangan nating masagot ngayong umagang ito. Paano natin aayusin ang isang relasyon na nagsaulian na ng kandila? Ika nga, alam na, narinig po natin yon. Nagsulian na ng kandila at tuluyan ng nasira. Take note po mga kapatid, bilang isang Kristiyano, it is necessary for you to fix your broken relationship dahil tinawag ka at ang lahat ng mga mananampalataya ni Kristo upang maging ambassador of peace. Tayo po ang tagapagdala at tagapag-promote ng kapayapaan at pagkakasundo sa mundong ito dahil tayo rin naman ang unang nakaranas ng reconciliation with God. Tama po ba? So paano po natin gagawin ang isang reconciliation o pagkakasundo kung tayo mismo ay mayroong hidwaan sa ating kapwa at nananatili na malayo ang loob sa isa't isa? There's something that we should always remember about Christ, that through His death and resurrection, Christ has restored the broken relationship between man and God. Naayos na po iyon ng Panginoong Jesus. Because of that, there is no more hostility between the Creator and the creation. Maayos na, mayroon ng pag-aayos between God and man. Kaya po, bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo, pagamat tanggap po natin na maaaring dumating po ang conflict sa isang relasyon, naniniwala rin naman tayo na ang anumang conflict ay dapat nire-resolba at hindi hinahayaan na lang na manatili. Amen? So, kaya po ngayong umagang ito, mula sa life story ng magkapatid na sina Jacob at Esau, na mababasa po natin from Genesis 25 up to chapter 33, pag-aaralan po natin kung paano ba magkakaroon ng reconciliation at restoration ang isang nasirang relasyon. So sa ating sermon po, matutunghayan po natin yung four important factors that can contribute to mending a broken relationship. So isa-isahin po natin ang mga iyon. Ang unang mahalagang tool o kagamitan sa pagsasaayos ng isang nasirang relasyon o ugnayan ay time. Time o panahon. In fixing a broken relationship, time is one of the most important factors to consider. Tingnan po natin iyon sa nangyari kina Jacob at Esau. So, you may check your Bible. Simulan natin po yan sa Genesis 25 at i-browse na lang po natin habang pinapakinggan ang mensahe ngayon. So, nagsimula po ang istorya ng buhay ng magkapatid na sina Jacob at Esau sa Genesis 25. Sila po ay kambal na mga anak nila Isaac at Rebekah. So, umpisa pa lang na pagbabasa ng kwento po nila, mayroon na po kayong mapapansin na tensyon na namamagitan sa dalawa. Kasi po, nung sila po ay ipinapanganak pa lang, iniire ni Rebekah, tama ba? Si Rebekah, nag-aagawan na po at nag-uunahan na ang kambal na ito sa paglabas pa lang upang siyang maging panganay. So mababasa natin, di ba, si Esau ang unang lumabas pero hawak-hawak
Jacob na parang hinihila niya at gusto niya ako ang mauuna. So meron ng tension between them. Then, nang sila po ay nagsilakihan na, nagkaroon sila ng kanya-kanyang expertise, tinukso naman po ni Jacob si Esau na ibenta niya ang kanyang pagkapanganay sa isang mangkok ng red bean soup. Ginawa niya iyon sa time na so vulnerable si Esau. Nagutom na gutom siya at meron siyang red bean soup na yon. So, red bean soup para sa pagkapanganay. Okay, sabi ni Esau. Now, ang peak po sa tugatog ng tensyon na namamagitan sa dalawa ay nangyari po nang si Jacob ay may pagkatusong ninakaw ang basbas ni Isaac, kanilang ama, na para sana kay Esau. Alam natin yung kwento, di ba? Nag-pretend siya to be Esau. So, ang relationship nila po bilang magkapatid ay tuluyang nasira ng binalak ni Esau na patayin si Jacob bilang ganti sa ginawa sa kanyang iyon ng kanyang kakambal. Ganito po ang sabi sa Genesis 27, verse 41. Hindi lang nagalit. Namuhi si Esau kay Jacob sapagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama, kaya't ganito ang nabuo sa kanyang isipan. Pagkamatay ng aking ama at ito'y hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob. Papatayin ko yung kapatid ko na yan. Dahil po doon, tumakas si Jacob at nagpakalayo-layo sa kanyang pamilya. And so, the relationship sa pagitan ng kambal na magkapatid ay tuluyan nangang nasira. A relationship that is so broken and utterly severed. Kaya pa bang maayos iyon? So matapos po ang pangyayaring iyon, nagkanya-kanya na ng sariling pamumuhay ang magkapatid. Kumuha ng mapapangasawa si Esau at si Jacob naman ay tumakas at doon namuhay sa Haran, sa bayan ng kanyang naging biyanan na si Laban. Doon naman po ay unti-unti pinagpala si Jacob ng Panginoon at nakaubuo ng isang malaking pamilya. At pagkalipas po ng maraming taon, nagbalak na umuwi si Jacob sa bayan niya. Sabi niya, I already had enough. I need to go back to my country, my home. Ngunit alam po natin mayroong problema, di ba? Mayroong isang posibleng nananatili pa ring problema na dapat niyang kaharapin. Ano iyon? Ang kapatid niya na kanyang tinakasan dahil pinagbabalakan siya noong papatayin. Ganun pa man, itinuloy ni Jacob ang plano niyang pag-uwi. Ano kaya ang mangyayari sa paghaharap nilang magkapatid? Dahil unknowingly, wala namang text noon, wala namang Facebook, wala namang update ng status si Esau, si Jacob. So this is just para bang bahala na. No? Ano mangyayari sa pagharap ng magkapatid? Alam niyo po, kung hindi mo pa nababasa kailanman ang kwento nila Jacob at Esau, sa puntong ito, parang movie, mararamdaman mo talaga ang excitement, ang suspense at thrill sa balak na iyon ni Jacob. Dahil tinakasan nga niya yung balak na papatay sa kanya na kanyang kapatid. So sa Genesis 33, 1-4, doon naganap na nga ang paghaharap ng dalawa. Basahin natin iyon. Check nyo po, medyo jump muna tayo sa chapter 33. Jacob looked up and there was Esau. The excitement, the suspense, the thrill. There was Esau coming with his 400 men. So he divided the children among Leah, Rachel, and the 2 female servants. He put the female servants and their children in front, Leah and her children next, and Rachel and Joseph in the rear. Nag-i-strategize na po dito si Jacob kung sakali mang nandun pa rin ang muhi ni Esau sa kanya.
He himself, pero ito ang ginawa po ni Jacob, he himself went on ahead and bowed down to the ground 7 times as he approached his brother. At kung sa movie, ito na yung merong background music. But Esau ran to meet Jacob and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him. And they wept. They wept while hugging each other. This passage, as you can see, my dear brothers and sisters in the Lord, reveals a wonderful and touching picture of reconciliation and restoration. Kahit sino man ay nanaisin, ganito sana kami, yung nakasamaan ko ng loob. Ang pagkikitang muli na ito ng dalawang magkapatid ay punong-puno ng emosyon. And you can exactly sense that there is no more hostility between them. Mistulang nabuo na muli ang nawasak na tulay na nagduruktong sa kanila bilang magkapatid. The anger was gone and the emotional disengagement was no more. There was nothing but emotions of released pain and hurt. Why was that? What had happened? Bakit gano'n na lang at bigla-biglang silang nagyayakapan at nag-iiyakan sa una nilang muling pagkikita? Hindi ba't dati lang ay desidido ng papatayin ni Esau si Jacob upang mawala na iyon sa landas niya? Ano ang nangyari at nawala na ang pagkamuhi ni Esau kay Jacob? It was time. Time, panahon. Lumipas at nagdaan ang mahabang panahon. Kung bibilangin yung pag-alis niya at yung kwento sa chapter 26 hanggang 31 or 32, you can count that it's about 20 years. Ang muling paghaharap po na ito ng magkapatid ay 20 years in the making. 2 dekada muna ang lumipas bago nagkaroon ng pagkakataon si Jacob na makipag-reconcile sa kanyang nakaaway at nakasamaan ng loob na kapatid. And with that fact again, mga kapatid, let us remember that time is an important tool to begin a reconciliation. The truth is, God uses time in healing things up. Ginagamit ng Diyos ang panahon upang pagalingin at i-restore kung anuman ang nasira. Example, paano ba gumagaling ang isang sugat? Probably lahat tayo ay nakaranas na ng masugatan, whether nagasgasan, scratch wounds, or operation wounds man iyon. Hindi po ba nangangailangan ng sapat na panahon ng isang sugat upang iyon ay maghilom at gumaling? Wala pong sugat na overnight lang ay magaling na kaagad. Nasugatan ka ngayon, tomorrow totally healed. Sa katunayan nga po, kung mas malalim at malaki ang sugat, mas matagal na panahon ang kinakailangan niyon para gumaling. Mga kapatid, ganoon din po sa nasugatang puso at nasirang pagkakaibigan o pakikipag-ugnayan. Nangangailangan po iyon ng sapat na panahon upang pakalmahin ang nagngangalit na puso dahil sa hinanakit na naranasan. Hindi po natin kailangan iyong madaliin. Magkasundo na nga kayo, magkapatid naman kayo, magkasundo na nga kayo. Pero nandun pa yung hinanakit. Kailangan muna nating bigyan ng panahon ang pangyayari na mag-calm down bago tayo magsagawa ng reconciliation. There is nothing wrong when you say, it's not yet time, I'm still processing myself, bago ako makipagharap sa Kanya. Kung sasabayan po kasi natin ang galit ng isang tao at pipilitin siyang makipagkasundo kaagad, dalawa po ang posibleng magiging resulta nun. Ano yon? Una, it's either mas titindi pa ang away at mas magiging masalimuot ang sitwasyon.
O sige, magharap na kayo. O magkasundo kayo. So, imbis na magkasundo, mas lalo pa silang nagsumbatan, ikaw kasi. So, yung galit na pinapamper, bigla na namang lumabas. So, mas matindi pa kaysa nauna. Dahil hindi pa ready. O hindi kaya, nagkasundo nga sila, pero shallow at superficial naman. O hanggang panlabas lang ang reconciliation na nangyari sa kanila. O sige na, para matapos na, okay na. Huwag mo na isipin yun. Pero wala talagang tunay na reconciliation. Walang bridge na nadugtong, nandun pa rin yung disengagement ng damdamin. Mayroon pa rin hinanakit na kinikim-kim lang. So in mending a broken relationship, you have to give it a time for healing. Gaya po na nangyari kay Jacob at Esau, they needed time. They needed time to process themselves, heal their wounded hearts, and calm their angered emotion muna bago nila naayos ang kanilang broken relationship. At nakita nga po natin, nang dumating na ang tamang panahon, hindi naging mahirap para sa dalawa ang pag-aayos at pagkakasundo. So in personal application, mga kapatid, do you have at the moment a broken relationship with somebody? Like sa kaibigan, kamag-anak o kapwa mananampalataya na kinakailangang maisaayos. Gaano na katagal ang inyong hidwaan o hindi pagkakasundo? Let me tell you, do not lose hope na maaayos pa iyan. It is much better to fix it than to just let it broken and severed. Believe and see that the Lord is using the time that He gives you or He is giving you to mend that broken relationship of yours. Just go through the process because indeed, time is an important factor to a mended relationship. That's the one. That's the first. Second, will. Ang isa pa pong important factor sa pagsasaayos ng isang nasirang relasyon ay ang will o kagustuhan ng magkabilang panig na magkasundo. Remember again, to fix a broken relationship, the two parties, the offending and the offended, must be willing to do his or her part para maisaayos ang anumang naging problema. And someone must be willing to take the initiative to start the reconciliation process. Hindi po sapat, mga kapatid, kung hintayin lang natin yung time na magpagaling sa nasaktan nating dadamin. Magbibilang tayo ng mga 20 years, tapos sabihin natin, okay, pwede na, 20 years na. Kailangan po ay mayroong isang mauunang gagawa ng hakbang upang sila ay magkaayos. So dito po sa ating text, si Jacob po mismo ang siyang nag-initiate ng pag-aayos nilang magkapatid. So check po natin ang Genesis 32. At part na rin ng ating scripture reading. Enjoy po nating basahin ang ginawa ni Jacob na pag-initiate ng reconciliation sa Genesis 32:3 to 21. Ang sabi po dito, Jacob sent messengers ahead of him to his brother Esau in the land of Seir, the country of Edom. He instructed them, "This is what you are to say to my lord Esau. Your servant Jacob says, I have been staying with Laban and have remained there till now. I have cattle and donkeys, sheep and goats, male and female servants. Now, I am sending this message to you, my Lord, that I may find favor in your eyes." So when the messengers returned to Jacob, they said, "We went to your brother Esau, and now he is coming to meet you, and 400 men are with him." In great fear and distress, Jacob divided the people who were with him into two groups, and the flocks and herds and camels as well. He thought, if Esau comes and attacks one group, the group that is left may escape. Then Jacob prayed, "O God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you who said to me, 'Go back to your country and your relatives, and I will make you prosper.'
I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. I had only my staff when I crossed this Jordan, but now I have become two camps. Save me, I pray, from the hand of my brother Esau. For I am afraid he will come and attack me, and also the mothers with their children. But you have said, I will surely make you prosper and will make you your descendants like the sand of the sea, which cannot be counted. He spent the night there, and from what he had with him, he selected a gift for his brother Esau. 200 female goats and 20 male goats, 200 ewes, and 20 rams. 30 female camels with their young, 40 cows and 10 bulls, and 20 female donkeys and 10 male donkeys. Dami. He put them in the care of his servants, each herd by itself, and said to his servants, Go ahead of me and keep some space between the herds. He instructed the one in the lead, When my brother Esau meets you and asks, Who do you belong to, and where are you going? And who owns all these animals in front of you? Then you are to say, They belong to your servant Jacob. They are a gift sent to my lord Esau, and he is coming behind us. He also instructed the second, the third, and all the others who followed the herds. You are to say the same thing to Esau when you meet him. And be sure to say, Your servant Jacob is coming behind us, for he thought, I will pacify him with these gifts I am sending on ahead later. When I see him, perhaps he will receive me. So Jacob's gift went on ahead of him, but he himself spent the night in the camp. We had to read that quite long scripture reading for us to really see kung paano ang ginawang pamamaraan, ways ni Jacob to pacify his brother dahil hindi nga lang niya alam kung ano ang nangyari sa kapatid niya na yon. At nakita natin kung paano nag-initiate si Jacob ng reconciliation with his offended brother. Una, respectfully, nagpadala siya ng messenger to inform Esau of his plan of meeting him. That way, merong time si Esau na ma-assess at maihanda rin ang kanyang sarili. Second, nang mag-respond si Esau na willing siyang makipagharap sa kanya, nakaramdam ng takot si Jacob dahil nga sa huli nilang paghihiwalay, papatayin siya ni Esau. So hindi niya alam kung anong mangyayari. Pero kahit ganun man, ang kanyang nararamdaman, hindi siya umatras. Bagkus, nag-strategize na lang siya. Nagpapakita iyon na at that time, he's so decided to meet up at makipag-ayos sa kanyang kapatid. Once and for all. Regardless of those things na pumapasok sa isip niya, iniimbitahan siya na, wag na lang. Sabi niya, I will meet with my brother. Then after strategizing, idinulog ni Jacob sa Panginoon ang paghaharap nilang magkapatid, which is the most important element sa ating gagawing initiative for reconciliation. Hindi po natin hawak, mga kapatid, kung ano ang magiging tugon sa atin ng kabilang panig kung tayo ang siyang tutungo sa Kanya at makikipagkasundo. Hindi po ba yung bang magdesisyon pa lang na pupunta ako sa Kanya at kailangan ng makipagkasundo? So much struggle, so much battle na yon bago tayo mag-decide. Hindi po ba? Paano pa kung anong magiging response niya doon? Pero kahit na ganun pa man, when we pray, alam po natin, hawak pa rin ng Panginoon ang mangyayari. Hindi po ba ang sabi nga, in all our ways we should acknowledge Him. And if we do, He will direct our path. He will guide us toward the path of restoration na siya nating ninanais sa ating nakasamaan ng loob. And take note, maganda po na na-mention dito, the reconciliation effort na ginagawa rito ni Jacob ay in obedience sa iniutos sa kanya ng Diyos to go back to his country and to his family. So kumbaga, binigyan na siya ng Panginoon ng lahat ng reason
to reconcile, to initiate the reconciliation para sa kanyang kapatid. And lastly, naghanda rin si Jacob ng mga handog para sa kanyang kapatid na nagpapakita rin ng kanyang willingness to amend ang kanyang maling nagawa. Kung maalala po natin ang pang-aagaw ng blessing na para sana kay Esau, ang naging mitya ng kanilang matinding pag-aaway. So, blessing din mula sa Panginoon ang pambawing gagawin ni Jacob para sa kanyang kapatid. So, pinag-isipan talagang mabuti ito ni Jacob. So, nakita po natin mga kapatid, sa mga ginawa na ito ni Jacob, makikita talaga na may kagustuhan siyang ayusin ang naging gusot at away sa pagitan nilang magkapatid. Ang totoong may kagustuhan ay yung mayroong pagsusumikap na gawin iyon. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po tayo maaaring makapagpatuloy sa matapat na paglilingkod at pagsamba sa Diyos kung mayroon pa rin tayong kasamaan ng loob at ayaw nating i-welcome yung sinasabi ng Diyos na makipag-reconcile ka sa Kanya. Kasi hindi po ba ganoon ang itinuturo ng Panginoong Hesus sa Kanyang mga alagad? Sa Matthew 5:23-24. Ganito po ang sabi. If you are offering your gift at the altar and there remember that your brother and sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them, then come and offer your gift. Ang sabi po rito ni Jesus, tumungo ka muna sa taong nakasamaan mo ng loob at makipag-ayos ka sa kanya. After that, doon ka na mag-alay ng iyong pagsamba sa Diyos. Ito po ay isang napakahalagang aral ni Jesus patungkol sa reconciliation. Kaya po, ang will o kagustuhang makipagkasundo, ang pagdedesisyong makikipag-ayos na ako ay isa sa mga important factors upang maisaayos ang isang nasirang relasyon. At bilang mga Kristiyano, tayo po ang tinawag ng Panginoon at binigyan ng kakayanan na makagawa ng unang hakbang upang gawin ang reconciliation at restoration of a broken relationship. Pangatlo, humility. Ito yung pangatlong tool, humility. Question, tanong. Paano mo malalaman na tamang panahon na para mag-initiate ka ng reconciliation sa taong nakasamaan mo ng loob? Ano po yung magiging go signal mo na pwede nating i-consider para masabi natin, okay, pwede na tayong gumawa ng unang hakbang sa reconciliation sa taong ating nakahidwaan. Dahil ayaw nga natin na yung bang pagharap tayo ay titindi pa ang away o mabubuksan muli ang hidwaan. Paano? Anong masasabi sa atin? Paano natin malalaman? Ang sagot po ay kapag kaya mo nang magpakita ng genuine humility kung makikipagkaharap ka na sa taong iyon. Kung kaya mo na pong ipakita yung genuine o true humility pag nagharap-harap na kayo. Let us remember mga kapatid, without humility, reconciliation can never begin. Without humility sa puso ng isang tao, reconciliation can never begin. Basahin po natin ang naiulat sa Genesis 33 tungkol po sa paghaharap nila Jacob at Esau. So sa text po na ito, mababasa natin na gumawa na ng hakbang si Jacob para makipagkasundo sa kanyang nasaktan na kapatid. Ang tanong ay, mayroon na bang humility sa puso ni Jacob at that time para makagawa ng hakbang ng reconciliation na iyon? Subukan po nating i-discover iyon habang binabasa ang Genesis 33, 1-7. So, try natin i-pinpoint kung may humility na si Jacob dito. Natanaw ni Jacob, ni Jacob, na dumarating si Esau kasama ang 400 niyang tauhan. Kaya't pinasama niya ang mga bata sa kanilang ina
Nasa unahan ng dalawang asawang lingkod at ang kanilang mga anak, kasunod si Leah at ang kanyang mga anak, at sa hulihan si Raquel at ang anak nitong si Jose. Umuna si Jacob sa kanilang lahat at 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Siya'y patakbong sinalubong ni Esau, kiniyakap ng mahigpit at hinagkan, nag-iyaka ng magkapatid. Verse 5, nang makita ni Esau ang mga babae at mga bata, itinanong niya kung sino sila. Yan ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos, tugon ni Jacob. Nagsilapit ang mga asawang lingkod na kasama ang mga bata at yumukod. Sumunod si Leah at ang kasamang mga bata, at sa katapus-tapusay si Jose at si Raquel. Yumukod silang lahat at nagbigay galang kay Esau. Nakita po natin dito ang pagpapakumbaba ni Jacob sa kanyang kapatid. Sa verse 3, ang sabi sa NIV, Jacob himself bowed down to the ground 7 times as he approached his brother. Bowed down and then bowed down up to 7 times. That bowing down symbolizes humility and submission. I am yours, my Lord. I am your servant. I am here approaching you lowly and humbly. Buong kapakumbabaan siyang nag-apologize at humihingi ng kapatawaran sa nasaktan niyang kakambal upang muli ay mabuo na ang nasira nilang relasyon. At hindi lamang po siya ang nagpakumbaba before Esau sa time na iyon, kundi maging ang buong angkan man niya na train at naturuan na niya na give respect, magpakita kayo ng paggalang at pagrespeto sa aking kapatid na si Esau, na nabasa nga po natin sa verses 5 to 7. So nakita po natin mga kapatid, lahat po ay makakayang gagawin ng isang taong nagpapakumbaba para lang maayos ang isang nasirang relasyon sa kapwa o kapamilya. Tandaan po natin mga kapatid, true humility doesn't seek his or her own interests only, but also the interests of others. In fixing a broken relationship, it is more important to mend each other's broken heart than to discuss kung sino ba ang nagkamali o sino ba ang nasa tama. Kung nangangailangan po tayo ng model kung paano ba tayo magkakaroon ng true humility, let's take Christ's humility as best example. Dahil sabi po sa salita ng Panginoon, though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross, even though He was not a criminal. Mga kapatid, bilang isang Kristiyano na at disipulo ni Kristo, you have the humility of Christ already. Nandyan na po yung humility na yan. Ipinamana na sa iyo ni Jesus ang kapakumbabaan niya noong isinuko at ipinagkadiwala mo na ang iyong buhay sa Kanya. So recognize it. Take notice of it. You can see that Christ's humility is in you. Pero kung hindi mo pa iyon lubos na napapansin sa iyong buhay, kailangan mo lang kapatid na daily ay i-exercise iyon upang mas maging madali para sa iyo ang makapagpakumbaba kung kinakailangan, lalo na in fixing a broken relationship. So, to be able to exercise humility is your go signal that it is the right time for you to take the initiative of reconciliation. Now, time, will, humility. Ito po ang unang 3 kinakailangan nating gamitin in fixing a broken relationship. At ang pang-4 na factor, mabilis lang yon, ang siyang magbubuklod sa 3 iyon. Ang tinutukoy ko po ay ang love.
love. Basahin po natin ang pagpapatuloy ng reconciliation story ng dalawang magkapatid. So after verse 7, verse 8 tayo. Esau asked, "What's the meaning of all these flocks and herds I met? To find favor in your eyes, my Lord," he said. But Esau said, "I already have plenty, my brother. Keep what you have for yourself." "No, please," said Jacob. "If I have found favor in your eyes, accept this gift from me. For to see your face is like seeing the face of God, now that you have received me favorably. Please accept the present that was brought to you, for God has been gracious to me, and I have all I need." And because Jacob insisted, Esau accepted it. Nakita po natin, mga kapatid, kung gaano namumukadkad ang pagmamahal ng magkapatid na ito sa isa't isa. Punong-puno iyon ng words of pleasantry, mga pananalitang nagbibigay dangal at respeto sa isa't isa. Lalo't higit po si Jacob na siyang nakagawa ng pagkakamali kay Esau. Kitang-kita po sa kanyang mga kilos ang masaganang pagdaloy ng pagsisisi mula sa kanyang puso na may pagnanais na madampian niyon ang puso ng kanyang kapatid upang bumukal rin mula roon ang masaganang kapatawaran para sa kanya. At nang tinanggap ni Esau ang mga regalo ni Jacob para sa kanya, tinanggap na rin niya ang paghingi ng patawad ng kanyang kapatid at ibinigay rin ang kinakailangan niyong kapatawaran. Kung hindi po yun tinanggap ni Esau, most probably, it may be a sign na hindi pa niya napatawad. But because of that pag-offer ng kapatawaran, patawarin mo na ako, ito ang manifestation, no? At nung tinanggap iyon ni Esau, that's the sign, I have forgiven you. So mga kapatid, tandaan po natin, forgiveness is essential in fixing a broken relationship. And it cannot be given without love because forgiveness comes from it. I forgive you, on the other hand, but it will be completed kung yun po ay sinabi natin out of love. Good news is, para po sa ating mga mananampalataya ni Kristo, hindi na po mahirap ang humingi o magbigay man ng kapatawaran. Sa kadahilan ng tayo rin po mismo ay nakaranas ng kapatawaran mula sa ating Panginoon. We know how to be forgiven despite of so many mistakes and sins na ating ginawa. Ang sabi nga po sa Ephesians 4:32, "Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you." So mga minamahal, do not forget that when God had forgiven us, His anger against us is no more. So as God's children, we are expected to do the same. When we forgive, hindi na tayo mag-iiwan pa ng anumang bahid ng galit o puot laban sa ating kapwa na nakasamaan ng loob. Hindi po naaayon sa salita ng Diyos ang kasabihang kapag ang isang relasyon daw ay nagkalamat na, hindi na iyon muling maibabalik pa. Ang kwento po ng magkapatid na Jacob at Esau ang siyang patunay that we can still fix a broken relationship no matter how severe it has been. Because a love that comes from God binds everything together and creates or restores a perfect harmony in it. Amen? Amen? So dyan po nagtatapos ang mensahe ng Panginoon para sa atin sa pagkakataong ito. Napahaba po ba? 4 yun eh. But we needed to know that because we need to complete the tools because this is an important matter to settle with sa ating pagpapatuloy, lalo na sa ating desire to grow bilang isang iglesia. So I hope sa sermon po na ating napakinggan ay nalaman natin kung paano ba maisasaayos ang isang nasirang relasyon. Kung ikaw man po, kapatid, sa kasalukuyang ito ay may kasamaan ng loob
at ang inyong relasyon sa isa't isa ay nasira at tuluyan ng naputol. Whether iyon ay sa kapamilya, sa kaibigan, sa kapwa Kristyano o sa ibang tao man. Meron ba? Alalahanin lamang po natin ang mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong umagang ito. Do not lose hope. Still, you can mend that relationship that is broken. Go ahead and be reconciled with that person. Baka iyon na lang ang kinakailangan mo para makausad sa buhay na may kagaanan sa kalooban at kasaganaan. So just consider these important factors that are needed in fixing a broken relationship. Time with patience, will with initiative, humility with kindness, and a love that always forgives. Salamat sa Panginoon, purihin po natin siya sa napakayaman niyang pagmamahal sa atin na kanyang mga anak. God bless us all.